Ito ang Istorya Pinas. Nakakabahala na talaga ang pagdami ng mga pogo sa ating bansa. Kahit nasa pahayag ni Senator Win Gatchalian, marami na daw ang nakakausap niya ng mga residente na malapit sa mga pogo hub. Nababahala talaga ang mga Pilipino tungkol dito sa pogo. Wala daw siyang pakialam na kahit mawala ang 20 billion a year na nakukuha sa mga pogo, ang importante na safe ang ating bansa. Isa pa rin si Senator Gatchalian na nananawagan sa ating Pangulo na iban na ang pogo sa ating bansa matapos ang mga revelasyon tungkol sa magkasunod na pogo raid sa bayan ng Bamban at sa bayan ng Porac na di umano'y involved ang mga politiko sa iligal na operasyon ng pogo, at patuloy na nalalahad ang mga ebidensya na nakakalap sa mismong raid. Nakakabahala talaga ang paglaganap ng impluensya ng pogo sa mga opisyal ng gobyerno sa ating bansa. Totoo ba talaga na pera-pera ang labanan sa ating mahal na bayan? Totoo ba na lahat ng Pilipino ay lalo na ang mga politiko na tatapalan ng pera dahil sa revelasyong ito tungkol sa trending na usapin ng pogo? Ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Dapat ang presidente natin gumawa na ng paraan bago mangibabaw ang kasamaan sa bansa. Kung may mga matataas na opisyal ng ating bansa na sangkot sa pogo operation or kakampi ng mga sindikato, dapat tanggalin na sa trabaho. Pag hindi kumilos ang ating presidente, alam nyo na ang ibig sabihin. Aral sa lahat ng Pilipino na tumutulong sa mga dayuhan, sa huli sila pa ang pinapatahimik sa sindikato na walang puwang. Manirahan dito sa Pilipinas. Tayong mamamayan, magkaisa tayo upang labanan natin ang pugo na tuluyang mawala. Malala na talaga ito. Kayong mga nababayaran, maawa kayo sa ating bayan. Nag-iisa lang to. Yung mga government official na sumusuporta laban sa mga sindikato ay dapat bigyan ng full protection ng ating bansa. Laban ng mamamayan ay magkaisa at isumplong sa kinauukulan. Kung sino-sino ito, lalo na ang sindikato na Tsekwa, napakadelikado ang mga ito. Sana nga matapos ng maaga ang usaping ito at ang maging ending ay ang makulong siya ng habang buhay kasama yung mga kasosyo niya on partner. Okay, isa-isahin po natin. You mentioned kanina, nakakaalarma yung sinabi nyo, yung kinatatakutan nyo nandito na. So dalawang bagay, yung lawak at lalim na impluensya ng pogo sa mga sindikato, sa mga politiko at saka law enforcement. Yung po muna tayo sa mga politiko. What exactly do you mean? Yung lawak na impluensya nila? Without any details, no, ang information na nakuha namin ay may iba't ibang politiko na link dito sa pogos. At siguro ang pinakamalaking case in point ay itong si Alice Go, na implicated siya dito at yung pangalan niya na sa mga dokumento ng pogo. So marami ng ganitong cases rin na lumalabas na pogo money ang nagpa-finance sa mga kandidato at pogo money rin nagpapatakbo dito sa mga kandidato. So may mga ganyan rin na lumalabas na information. At sa akin, Christian, isa sa mga yung kinakatakutan ko yung kaalyansa o kasabuatan sa mga local syndicates. Dahil itong mga local syndicates, existing to sa atin. No? Hindi naman nabubuwag yan dahil nga ano rin sila. No? Alam rin nila yung patakbo dito sa ating bansa. Pag nakipagsabuatan yan dito sa mga local syndicates, ibig sabihin to, lalawak yung kanilang galamay at lalawak yung kanilang operation. At magkakaroon sila ngayon ng parang local knowledge kung ano yung kalakaran dito sa ating bansa. Kaya iyan sa akin, isa rin sa pinaka nakakatakot dahil you're putting foreign syndicates, foreign money with local syndicates at mas lalawak ngayon ang operation nitong mga local syndicates natin. Okay. Sige sir, bago po natin puntahan sa local syndicates na talagang nakaka-alarma rin. No? Doon sa politika, yung impluensya sa politika, limited ba sa local ito or baka naman pati mga national candidates na popondohan na rin ng pogo money? Hindi ko lang masabi dahil bound ako sa executive session, Christian, but definitely may mga politiko. No? At hindi ko lang masabi ngayon the detail dahil mayroon kaming policy on executive session, but definitely may politikos.
Pero ano, no, of course, we don't have to name names dito kung sino man yung involved, no? Pero I mean, yung influensya lang. Kumbaga kasi, kaya ko po ito tinatanong dahil nakakatakot dahil mag-e-election tayo next year. Diba? Filing na ng COCs October 1 to 8. Eh kung pinag-uusapan natin dito yung na-influensyahan yung mga politiko, diba? Basically, you're talking of basically pogo money funding possibly campaigns, diba? Eh nakakatakot dahil mag-e-election tayo na next year, no? So, yung lawak ba yan covered na yung local and to some extent pati national politicians? Mahirap magsabi ngayon, Christian, dahil nga we're bound by executive session, but definitely hindi malayo na itong pogo money papasok sa eleksyon. Hindi malayo yan. At nakita na rin natin yan in 2022, no? In the case of Alice Guo. At hindi malayo yan na pupunta rin sa ibang kandidato. Again, I apologize dahil mahigpit ang executive session rules namin at I need to make sure that I abide by it. Sige sir, I understand. Kasi ako na lang magkikwento ng mga possibilities. Ako, gusto ko sana no? But, I understand. Hindi, example kayo, di ba? Na maingay kayo sa Pogo. Okay? Eh, kailan ba kayo susunod? Second term niya na po ito, no? Second term. So I'm tapos na yung term ko by 2028. Mata-term out kayo sa termed out kayo sa 2028. Yes. Pero kung sakali let's say tumakbo kayo for another public office, whether national again or local, pwedeng possibility kasi yung mga Pogo syndicates naman, pondohan yung kalaban nyo kung 1-on-1 or 1 versus 3 yan, or talagang gumawa sila ng malawak na malign influence operations to make sure that you would lose. Diba? That's the other possibility. Am I correct? Christian, in fact, natatandaan ko nung iniimbestigahan namin ang Pogo, I think this is in 2022. At mayroon kasing 3 resolution sa Senado na i-final ng mga senador para imbestigahan yung cost-benefit. No? Just to look at the cost-benefit nitong mga Pogos. Marami ng mga lumalabas sa social media to support me and then to discredit me. No? Tapos bumigat na yung discredit. At in fact, hindi lang ako, pati yung mga senador na pumirma dun sa committee report din yung discredit. Kaya tama ka. No? Itong Pogo money, hindi naman to limitado lang sa mga politiko, kundi pwede rin silang gumamit ng mga ganitong fake news or PR campaign for or against dun sa mga personalities na konektado sa paglalaban sa Pogo. Kasi ano ba naman yung ilang milyon yung ibuhos nila sa mga massive troll operations, diba? To actually discredit certain candidates. Kasi go ahead, sir. Yeah, sorry, go ahead. Maglagay sila ng tao, diba? Maglagay sila ng tao sa posisyon to protect their interests, diba? Itong nabanggit ko ngayon, money laundering, no? At kaya nga dismayado ako sa AMLAC doon sa hearing at yung interaction namin with them dahil hindi nila masabi sa amin kung saan at paano pumasok yung 6.1 billion pesos. Kasi itong halaga ng Pogo Hub sa Banban, pina-cost out namin sa professional engineers, nagkakahalaga ng 6.1 billion pesos. Pero hindi ma-detect ngayon ng AMLAC paano pumasok itong 6.1 billion pesos. Hindi nila masabi sa amin anong bangko, hindi nila masabi sa amin sino nakatanggap nung pera, hindi nila masabi sa amin paano nalabas yung pera. At ito, i-connect ko lang doon sa dalawang money launderers na nahuli sa Singapore na partner ni Alice Go sa Baufulan. No? So, hindi malayo na itong money laundering ay nangyayari na dito sa ating bansa. At yung perang, pag hindi mo madidetect yung pera, ibig sabihin pwede niyang gamitin to sa iba't ibang objective. Number 1, pwede nilang gamitin to sa pag-i-influensya ng mga enforcers at politiko. Kung yung 6.1 doon, yung 1 billion doon, gamitin nila for PR campaign or for pagbibili ng influensya, pwede nilang gamitin yan dahil walang accountability. Hindi mo alam kung paano pumasok yung pera. Kaya hindi nakita ko yung perang umiikot dito, hindi maliit, napakalaki. At pag malaki ang pera, sigurado ko tataya ka sa mga taong makakapagbigay ng protection sa iyo.
So walang paliwanag na malinaw kung paano pumasok yun. I suppose hindi naman pwedeng cash yun. Sobrang laki nun, no? 6 Oo nga eh. Okay. Iniisip ko nga, cash eh, pero paano mo naman idadalhin yung 6.1 billion in cash, no? At hindi na lang mapaliwanag eh. At doon nga ako na-dismaya dahil yan ang trabaho ng anti-money laundering, to monitor yung movement ng pera. Pero kung hindi pumasok to sa ating formal systems, banking system, then may problema tayo doon. Eh kung pumasok sa banking system natin, hindi nila na-detect, mas malaki problema natin doon. So ibig sabihin may sabuatan rin sa mga bangko. At nangyari na yan. Kung matatandaan mo, yung Bangladesh issue, kung matatandaan natin in the past, may in Bangladesh na nakawan, dinala dito. Hindi rin na-detect ng mga bangko yan until the very end na nung nag-report na yung Bangladesh government. So pwede nangyayari ulit yan ngayon sa atin. How about yung sir? Yung idea baka gumagamit sila, yung pinapadaan sa cryptocurrency? Pwede rin yun. I don't know lang, I'm not a technical person, no? But hindi ko lang alam gaano kalaki yung amount na pwedeng gamitin sa cryptocurrency. Pero as a medium of transfer, pwede rin yun. Nagiging uso na rin yan sa mga illegal activities dahil nga hindi dumadaan sa formal banking system natin. Mag-aano ba kayo sa susunod na hearing? Papatawag niyo ba uli yung AMLAC to perhaps submit a report more detailed on how these things came to be? Actually, after the executive session, sinabi namin sa kanila na mag-double time sila at maging proactive doon sa kanilang investigation. Kasi 2019 pa ito eh. Pero until now, wala silang report na ibinibigay sa Senado. At ibig sabihin, nung nakita namin yung time-lapse ng construction, 2019, pumapasok na yung pera dito eh. Even during the pandemic, pumapasok yung pera dito, but hindi natin na-detect. So may malaking butas talaga sa ating sistema na nakakapagpasok ka ng malaking pera, pero hindi na-detect ng gobyerno at nagagamit mo sa mga illegal na aktibidad. Nga pala, Senator, nung ko pa gustong tanongin sa inyo ito, naku-curious ako. Inobserbahan ko kayo at si Senator Risa. Ang lawak ng ng research nyo individually sa Pogo. In your case, may I ask, ano ba kalaking staff nyo doing all this research? Kasi matinding investigation ginagawa niya, di ba? Matinding investigation. Pahirap. Thank you for asking that. Sir Christian, thank you for that observation. Napakahirap dahil ang trabaho namin, ang primary work namin is legislation, gumawa ng batas. At yung paggagawa lang ng batas, matrabaho na yan. So for this particular case, itong Pogo, ang nagtatrabaho sabay-sabay, siguro mga around 12 people, mga 12 tao na sabay-sabay. But I have to give credit and thanks to the agencies dahil hindi kami pinahihirapan sa dokumento, except for PAGCOR, to be honest about it. But the rest of the agencies, Bureau of Immigration, ano ba ibang mga agencies? PAOK, SEC. Yung SEC yan, napaka-cooperative sila. Pag nagpadala kami ng letter today, mamayang hapon meron ng information. Kaya nabubuo namin yung picture para itong puzzle eh. Christian, nakukuha namin yung dokumento ng RAW, ina-analyze namin, tapos binubuo namin yung picture. At kasi ang gusto namin ni Senator Risa sa investigation, merong basis in investigation namin, hindi lang hearsay. Kasi dami rin hearsay dumadating. Christian, ang daming tumatawag sa opisina, na alam nila, ganito, ganyan. So, vina-validate rin namin yung information para hindi rin kumbaga hindi rin hearsay lang, no, yung aming investigation. May dokumento talaga. Tsaka nakakatakot yan, Senator, di ba? Pwede kayong painan na mali impormasyon that would discredit the entire investigation that you're doing. Di ba? Alam mo, may limitations eh. Marami kami nakukuha ng information. In fact, nung lumabas tong issue ni Alice Go, marami kami tawag na nakukuha. Email, tawag, text, from friends, from iba, at marami anonymous sources. But we need to validate that dahil hindi ko naman pwedeng basta may tawag lang, yun na kaagad. No? May accusation na nangyayari. So, at least on my part, binavalidate ko talaga sa mga dokumento. At kung mayroon akong theory, I make it the point na sinasabi ko sariling opinion ko ito at sariling theory ko dahil based sa mga dokumentong nakikita natin.
Itong Team of 12, no? Shoutout naman natin itong Team of 12 niya. Kasama na kayo dito, hindi pa. Hindi, outside of you. Outside pa ako dyan. Outside pa ako. Tsaka Christian, itong mga Team of 12 to, mostly mga legislative staff to. So, hindi naman sila investigators. No? So, but thank you for asking that. I have to give credit to them. Hindi naman sila investigators. But they really study and nag-uubos sila talaga ng oras para pag-aralan. And they make also rational recommendations. No? Para ayaw rin nila ng mga empty recommendation o walang basis na recommendations. Kaya, but thank you for asking that dahil matrabaho talaga itong ginagawa natin. Oo, tsaka parang basically you guys are doing the work of investigative journalism or law enforcement investigators in such a short period. Tsaka I can imagine the pressure, no? Kunwari, merong recommendation, nilabas nyo sa floor ng Senado, syempre, pangalan nyo na nakataya doon eh. Pag nasunog kayo ron yan, di ba? Correct. Tama ka doon. Actually, that's a very good point. Yung mga senator rin natin, magagaling din yan. So, kung meron kang recommendation doon, base sa theory mo, base sa ebidensya na kuha mo, talagang tatanungin nila yan. At pangalan mo na nakasalalay dyan. Kaya paulit-ulit namin tinitingin yung dokumento. Pag hindi talaga tatayo o walang basis, hindi na namin tinutuloy. Kaya pala, napansin ko, Senator, parang at least yung dynamics niyo ni Senator Risa, parang hindi kayo nag-o-overlap doon sa tinututukan yung issues. Nag-usap pa kayo dyan? Kasi tama naman yan, di ba? Dahil para very efficient yung approach nyo sa investigation. Yeah, parang you complement but you don't overlap. Is that a conscious effort on the part of you and Senator Risa? Matagal na kami ni Senator Risa magkaibigan. Sa Congress pa magkaibigan kami. But ang prinsipyo ko kasi sa mga ganitong hearing, you have to give priority to the chairman at you have to give priority to her direction. Kaya if you notice, pag nagtatanong siya, hindi ako sumasabat-sabat o hindi ako nag-interject kasi gusto kong makita kung saan yung direction ng chairman at kung ano yung mga hindi niya natanong, susundan ko na lang. In the same way, kung ako yung nag-chair ng isang investigation or isang hearing, ganun rin ang gusto ko sa mga members natin. Na pagbigyan mo muna ako matapos para ma-lay down ko muna lahat ng aking mga gustong i-lay down at dyan napapasok yung mga members natin. Yun ang sarili kong prinsipyo sa aking committee, kaya pinapractice ko rin pag iba ang chairman. At kaya nagtutugma yung aming direction dahil nasusundan ko yung direction ng chairman at nadadagdagan ko yung mga na pakita niya na sa committee. No? So, ganun yung aking practice. At I think naman na-appreciate ni Senator Hontiveros yung ganun. Kaya, if you notice, hindi ako sumasabat o hindi ako nag-interject pag nagtatanong siya. Nagdo-notes ako para masundan ko rin yung kanyang tatanungin. But thank you for that observation again. Christian, dami ko na-observe. But thank you for that observation kasi importante yan sa committee na yung pagtatanong mo klaro sa publiko. Kasi kung interject ka ng interject, naguguluhan yung chairman, naguguluhan rin yung nakikinig. No? Dahil yung idea ng chairman nalilihis at naguguluhan na yung buong hearing. Kaya ako tinatapos ko talaga yung kanyang pagtatanong para klaro sa listeners natin yung takbo ng committee hearing. Tama. Kasi nga, unang isip ko, nag-uusap pa kayong dalawa ni Senator Risa kasi walang overlap pero may complementarity yung approach, no? Kunwari, yung hindi na tutukan ng isa, doon nakatutok yung isa. Kasi diba mahirap pag duplicate dahil kulang naman ng oras. Tama. Tapos, tama rin sinasabi niya eh. Di ba meron kayong tinutumbok na line of questioning, meron target yan eh. Pag may singit na singit, hindi kayo aabot sa tumbok na yan, di ba? But to be honest, it's easier said than done, Christian. Pero madalas kasi nangyayari yan sa committee na may mga senador tayo na may idea pumapasok biglang nag-interject. Ang kawawa ko yung nagtatanong dahil nawawala siya dun sa tinatanong niya. No? So dapat, at least ako magandang observation. Believe ako sa'yo, nakita mo yun. But in my case kasi talagang pinapatapos ko. At kung natanong niya na, okay naman yun. Walang namang issue sa akin. Importante naman as a committee, natanong yung question na yun. Okay lang, Senator. Hindi man natin mapangalan, ano? Napakaganda ng observation mo. Believe ako sa'yo.
executive session na lang. Kasi minsan may mga di ba, I'm not saying dito sa exact hearing na to, no? Pero in previous hearings, lalo yung mga na-cover ko before, minsan may mga senador na parang not listening eh. Okay, biglang dating sa floor, hindi na masyado nakamonitor sa office nila, biglang magtatanong. So, ilang beses natanong yan eh, di ba? Parang, kawawa naman yung nagtatranscribe, di ba? Paulit-ulit. Yun lang naman. Ako siya natanong. I'm sure, veteran ka na sa covering ng mga hearings. Nangyayari talaga yan. No? Kaya, ako naman I give respect. Kung sino may floor, kung for example, binibigay isang member ng time yun ako hinahayaan ko na siya. Natapos ko na lang kasi para hindi rin siya maguluhan sa kanyang pagtatanong. Ito last na on this point, no? Di ba ang problema pag yung chair naman masyadong minomonopolize yung yung hearing. Diba? Hindi naman makaswitch. Alam ko na pinatumbok mo dyan. May mga ako as chair, actually, ito nakita ko naman sa Senado, yung mga chairman naman, and most of the, lalo na yung mga matatagal na sa Senate, pinapayagan yung mga members to ask first. Nasa dulo na yung chairman. I think that's a good gesture rin kasi gusto mo rin yung mga members mo to participate in your committee. No, importante na mayroon kang members na gustong sumali sa committee mo. So in order to do that, bigyan mo sila ng chance magsalita muna o matapos yung kanilang pagtatanong. Dahil ikaw naman yung chairman, you dictate the pace, you dictate kung ano yung dapat tanungin eh. So para mainganyo yung members mo magtanong, hayaan mo muna silang magtanong. May mga ganyan naman na chairman. Ako yan ang pinapractice ko rin in my committee. Ito last na. Pupuntahan na natin yung PAGCOR. Ito lang, I have to say it. Kanina nung una lumabas kayo sa camera, I thought I was speaking with Mayor Wes Gatchalian. Yung gising niya ngayon, medyo mas kamukha niya si Wes. Pakibuhok ka. Okay. Pangilan ba si Mayor Wes magkakapatid? Si Mayor Wes is bunso. Ang age difference namin is I think 7 or 8 years. Kayo yung panganay? Ako yung panganay. And then Tapos may sunod pero wala siya sa politika. And then si Secretary Rex ang pangatlo. Bali, apat kayo. Babae yata yung susunod, no? Yung second? Apat na lalaki kami. Puro lalaki. Ibig sabihin, si Daddy matino, Hindi na kasabihan, puro lalaki. Puro lalaki kami. Okay. Anyway, sige, puntahan natin, Senator, yung accountability ng PAGCOR, no? If I'm not mistaken, para may namonitor ko statement from them saying na ang problema yung illegal na pogo. Okay? So, ano ba yung mga nakikita niyo dapat ginawa rito ng PAGCOR na hindi ginawa? Ako, Christian, the first legislative proposal na dapat itulak ng committee ay yung paghihiwalay ng regulatory function at yung operating function ng PAGCOR. Ang PAGCOR kasi dual personality. Kumikita siya sa pagkokolekta sa mga pogo at sa kabilang banda, nagre-regulate siya. Ibig sabihin, hinihigpitan niya yung patakbo ng pogo. Pero dahil nga may conflict of interest, mas binibigyan niya yung mas malaking halaga yung kita at the expense of regulation. Kaya bigyan kita ng very concrete example. No? In the case of Banban, sabi nila na meron silang 24/7 na PAGCOR personnel doon since the start of that Pogo Hub in Banban. Pero kahit na 24/7 nandoon, nangyari pa rin yung human trafficking, nangyari pa rin yung scamming, nangyari pa rin itong marami sa mga empleyado doon walang employment records. Kaya makikita mo failure of regulation na kahit na may physical presence ang PAGCOR doon, hindi sila nagre-regulate. Pangalawang halimbawa, nung tinignan namin yung incorporation papers nitong Pogo Hub sa Bamban, ni Hongsheng at Zunyuan, yung kanilang incorporators, peke yung address, peke yung tao, wala silang ginawang verification dito sa mga incorporator. Simple verification lang ng incorporator. So may failure of regulation. Kaya makikita natin na ang PAGCOR, dahil sa kanyang dual personality, binibigyan ng pahalaga yung kita. Approve lang ng approve. Hindi siya nagre-regulate. At dahil hindi siya nagre-regulate, nagkakaroon na tayo ngayon ng problema. No? So, yan ang nakita kong isang legislative proposal para maiayos natin ang patakbo ng gaming industry. Not only for Pogo, but the entire gaming industry in our country. So, paghiwalayin yung functions na yan?
paghiwalay yung functions ng regulation at ng operation. At buong mundo, ganyan, sa Nevada, sa Macau, sa ibang jurisdiction, magkahiwalay talaga yan. Walang kinalaman ang regulator sa kita. So paano po yung magtatayo ng separate entities focus solely on regulation? Yes. Yung isa solely on money making. On money making, on collection. No? So, meron kang isang agency na promoting the mga investments into gaming, siya yung nangongolekta. Pero sa kabila, yung regulation, siya naman nagbabantay nitong mga gaming activities at investments sa ating bansa. Pero do you think, Senator, ang malaking reason talaga niyan yung dual function ng isang regulatory body? O baka naman we're speaking of individual regulators deciding to look the other way dahil siguro nalagyan. We're not saying ito nangyari, pero 'di ba baka ganun. Wala akong individual. Yeah, wala akong evidence towards that, but that's a possibility. No, kasi nga itong perang pumapasok na galing sa Pogo, napakalaki. With that amount, no, with 6 billion, anything's possible eh. Pwede silang maglagay anywhere, no, pwede silang mag-influensya anywhere. And I'm not talking about just the top people. Even yung mga simple rank and file or simple line managers, pwede nilang ma-influensyahan. So, it's a possibility. Yun nga po, sige, para mas maintindihan ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. No? Yung PAGCOR is a regulator. So, kung ako gusto kong mag-operate ng POGO dito sa Pilipinas, dadaan ako sa PAGCOR. Yes. Ano ibibigay nila sa akin? Ano yung kailangan kong makuha sa kanila specifically? Okay. Kung ako Pogo at gusto kong mag-operate sa Pilipinas, mag-a-apply ako sa PAGCOR. At meron silang mga list of guidelines at requirement, capitalization, incorporation papers. At doon sa guidelines sila, ito nga nakakapagtaka. Sa guidelines sila nakasulat doon may probity check. Ibig sabihin, titignan nila isa-isa sino yung mga incorporators. Kung totoo ba yung incorporators, mayroon bang criminal records yung incorporators. But in the case of dito sa Pogo Hub sa Bamban, hindi sila gumawa ng verification at validation. Kaya marami sa mga incorporators ito, mga peke at bogus people. So, gagawin nila yan. At magbibigay nga sila ngayon ng lisensya. Itong lisensya na ito, pwede mong gamitin para magpasok ng tao. Only. Kung gusto mong magpasok ng 1,000 tao, pwede ka magpasok. Kung gusto mong magpasok ng 2,000 tao, pwede ka magpasok. At pagpasok nitong mga taong to, pwede silang kumuha ng AEP, yung Alien Employment Permit sa DOLE, at pwede silang mag-apply ng visa sa Bureau of Immigration, working visa. At pwede na silang ngayong pasok-labas sa ating bansa using these two documents. So it really starts with the license na galing sa PAGCOR. So yun yung magli-legitimize ng lahat. So kung pwede ako magpasok ng 2,000 tao na it turns out pwedeng taga People's Liberation Army, pwede mga Chinese spy, pwede mga sindikato, hindi ba chinecheck yun? Or kaninong ahensya dapat nakasalala yun? Tama ka. Natumbok mo yung problema, Christian. Yan talaga yung nagiging problema. You can import unlimited employees, foreign employees. Kahit saan, China, Vietnam, Malaysia, makikita natin itong sa PORAC, iba-ibang lahi rin. At inadmit ng Bureau of Immigration sa hearing na wala silang capability to check isa-isa itong mga pumapasok dito. Hindi nila alam kung may criminal records, hindi nila alam kung may warrant of arrest, hindi nila alam kung saan nanggaling. Basta meron ng lisensya, meron ng working permit, pwede nang bigyan ng visa para pumasok. At yung visa kasi, multiple entry yan. You can enter in and out yan. Yan ang nagiging problema natin. Hindi natin alam kung sino-sino na yung pumapasok sa ating bansa. Eh di kung na-pinpoint naman pala yung problema, di madali palang gawa ng paraan po. It starts with PAGCOR. Eh di higpitan? Tama po ba? I know it's easier said than done, pero it has to start where it's actually beginning, the problem, di ba? Yan ang recommendation natin ever since, no? Since nung naging malala na yung krimen in 2022. Yan ang recommendation, but like you said, no, it's easier said than done. Hindi nagagawa yan until now. That's why I call it failure of regulation. At as to why, iba-ibang dahilan nakukuha namin.
Marami sa mga dahilan na kukuha namin, turuan, dapat ginawa ng Bureau of Immigration to, dapat ginawa ng police to, dapat report. So, magulo, no? But the mere fact na nagagamit yung lisensya as a front, kasi isa sa mga modus na kuha ko, sasabihin ng mga POGO, legal naman kami, may lisensya, may galing PAGCOR. Pero sa likod niya, hindi natin alam anong ginagawa. Na-detect namin, may mga sub-licensees, no? Binibigay yung sub-license sa mga taong hindi natin kilala. Nagagamit to as a front for scamming in the case of Bamban Pogo Hub. Nagagamit rin to para pagpasok ng mga empleyado. Hindi natin alam kung talagang empleyado nila kasi pagpunta dito, hindi naman binibilang yan ng PAGCOR. 1,000 nagtatrabaho doon. Iba, umaalis rin, pumupunta sa ibang Pogo. So, nagiging unwieldy, no? Nagiging wild, wild west dahil nga walang regulation na nangyayari. Sakit sa ulo nung kinikwento niyo, Senator. Masakit. Sa hearing. Hindi lang sa akin personal, ito yung mga lumabas sa hearing. Oo nga eh. Nga pala, maitanong ko rin po, Senator, bakit ba in the first place, yung mga POGO na yan, pa nag-ooperate sa Pilipinas, bakit kailangan foreigners yung kanilang empleyado? Diba, sa normal na pag-iisip, diba, kung maglalaga ka ng investment sa isang bansa, Pilipinas, diba, isa sa mga tinitingnan dyan, you will generate local employment. Pero bakit in this case, majority, if I'm not mistaken, ang empleyado, foreigner? Yeah. Tama ka dyan. Ito lang ang nakita kong investment sa Pilipinas na ang nakikinabang foreign workers. No? Kung kumpara natin to sa BPO, ang BPO generates about $40 billion a year and employs almost 1.2 million Filipinos and growing. No? Ang almost 99% na nagtatrabaho sa BPO Filipinos at na-upgrade yung kanilang knowledge sa IT, language proficiency at iba pa. Pero ang POGO kabaligtaran. No, nagdadala sila ng sarili nilang tao dahil ang argument nila, yung customer nila mga Chinese. So, kailangan nila marunong magsalita ng Chinese. Yung equipment nila rin, China. So, kailangan yung mga IT nila ay Chinese. Kaya, even during the height of POGO in 2019, almost 100,000 ay foreign workers out of the 120,000 na nagtatrabaho sa POGO. At growing yung foreign workers coming here. Majority are Chinese. No? At kasi ang argument doon, yung pinagkukuhaan nila ng taya sa China. So, importante na marunong magsalita ng Chinese. Pero di ba pwede ring paghigpitan yun? If you want to operate here, you have to adjust to our system. O English ang gamitin nyo, for instance. O maghanap kayo ng mga locally trained na mga Pilipino who can converse in Chinese. Kasi di ba isang nakakatawa pa dyan, bawal kasi operation sa kanila eh. Kaya dito nila tinransplant, di ba? So parang we opened our gates, di ba? We welcome them with open arms for something that's illegal in their country. Yan ang exact statement ni Secretary Gibo Teodoro yesterday. Yan, yung sinabi mo, yan ang exact statement niya. Sabi niya, by the very nature of POGO, illegal yan. Dahil illegal sa China, bawal ang sugal sa China, tinransplant natin dito sa Pilipinas para gawing legal, pero ang taya nanggagaling pa rin sa China. Kaya yung mga nag-ooperate dito, mga criminal syndicates, dahil sila lang ang pwedeng gumawa ng illegal activities. Kasi kung normal kang negosyante, for example, mga legitimate na negosyante, hindi ka papasok sa POGO dahil illegal siya by its very nature. Kaya if you notice, wala namang legal na negosyante pumasok. Yung mga Ayala, sila RSA, Manny Pangilinan, hindi sila pumapasok sa POGO dahil by the very nature of that business, it's illegal dahil yung pinagkukuhaan mo ng taya, illegal ang pagtataya doon. Yan ang exact sinabi niya, no? Yung sinabi mo. Kaya yung nature ng POGO industry, illegal, na tayo naman, hinakap natin, in-embrace natin dito, at pinalawak pa natin dito sa ating bansa. Yun nga eh. Kumbaga, diba sa ordinaryong conversation, you don't have to be an expert to realize that there's something gravely wrong dito sa operations na ito. Diba? Yeah. Yun na nakakalungkot eh. Tapos ang hindi natin nakita in the past na nangyayari na ngayon, yung sindikato, yung element na yan 2020, I think mga 2022 lang pumasok yan eh. Yung element na yan, yung mga criminal syndicates na nag-ooperate dito sa ating bansa.
And nang basa ko lang doon sa UN report on organized crime. Dahil sa China, naghigpit sila sa organized crime. Itong mga organized criminals, nagtakbuhan sila. Pumunta sa Cambodia, pumunta ng Myanmar, at pumunta dito sa atin dahil binigyan natin ng lisensya. So, nangyari, yung mga criminal syndicate sa Macau, pumunta dito, kung nakakuha ng lisensya, naging legitimate sila. Kaya nga yung sinasabi na may legal pogo, illegal pogo, by the very nature, pogo is illegal because the primary customer has banned it and made it illegal. At the same time, yung mga operator are also criminal syndicates. That makes it illegal. Yun nga eh. Ito, puntahan natin, no? Kasi pinupush nyo na iba na yung POGO once and for all by amending that tax law that provide the legal cover, di ba? Doon sa pagpasok ng POGO. Yeah. Ano kaya sa tingin nyo? Ano ba ang sense nyo sa mga colleagues nyo? How will they vote? Especially papasok yung election. Yeah, I haven't talked to them one by one, no? But my sense, based on their statements, iba-iba. No? Yung iba, nag-alala naman, no? Sa mga Filipinos na nagtatrabaho sa POGO. Yung iba nag-alala dahil mawawalan yung mga peripheral business kasi meron mga negosyo rin nagtayo dahil sa POGO, diba? Yung mga Chinese restaurant, yung mga drivers na nagtatrabaho doon. So may mga ganun na concern. Ang nakita kong major concern yung Filipinos who are working in POGOs. But that I told them that can be addressed dahil hindi naman ganun karami. So, and then, majority foreigners, di ba? Majority foreigners and hindi naman ganun hindi natin pababayaan sila dahil meron naman tupad. May mga interim program para sa mga job losses. Pwede naman sila ma-employ sa mga IT BPM dahil may IT experience na sila. No? So, yun na, primary na detect ko mga issues on employment. Isa kasi sa mga logical concerns dyan, di ba? Kunwari, tatakbo ka sa susunod na election, baka ma-impluensyahan yung decision mo base rin sa pagtakbo sa susunod na election. Paano kung, let's say, may POGO na mag-offer ng suporta? Di ba? That can come into play. That's just top of mind lang. Naisip ko lang po kung sakasakali. Oo, possible yan. No? Anything that is possible at this time because ayun na nga, no? Napakalaking pera na hindi natin na-detect na pumapasok dito. Parang illegal drugs yan eh. Ang illegal drugs, if you know, yung narcopolitics, diba, nakita natin sa Mexico, sa South American countries. Dahil sa laki ng pera, nabibili nila yung police nila doon, nabibili nila yung politiko. Pag hindi ka sumusunod, pinapatay nila. So, dahil ang laki ng perang umiikot eh. Pag you have money, anything's possible. Pero technically, pwede bang by mere order or pronouncement ni President Marcos mapahinto yung POGO na yan without waiting for this legislative action? Technically, pwede, no? Because yung pag-grant ng license, executive action yun eh. So, pwede sila mag-grant ng license, pwede rin nila i-revoke yung mga license. So, pwede. Technically, pwede. And then, susundan nilang ng batas para mas matibay yung action ng presidente. Okay. Ito sir, medyo patapos na tayo, no? Alam ko, busy kayo ngayon. Pag-usapan natin yung connection ng inimbestigahan nyo sa Pamban, tsaka yun sa napakalaking POGO raid din, no? Diyan sa Porac. Ano ba, may establish ba na connection? Based sa mga initial report sa akin and then initial information na galing sa mga enforcement agencies, meron silang nakuhang mga IDs ng mga empleyado na ang nakatatak doon, Hongsheng. Ito yung POGO hub sa Banban. Marami silang nakuhang ganon. So there is now evidence na itong mga empleyado nila lumilipat-lipat sa isa't isa. At dahil yung proximity ng Porac sa Bamban is not so, hindi naman malayo, magkatabing province lang yan eh. Mayroong mga information na yung mga masterminds are one and the same or meron silang interaction between themselves. No? I am very, very sure na itong mga POGO operators kilala ang isa't isa. No? Hindi, mayroon rin silang sariling industriya, mayroon rin silang sariling grupo. At based dito sa mga initial findings namin or initial information na kukuha, base rin sa investigation, mayroong connection itong dalawang ito.
At the time, at due time, we will reveal that connection with evidence. But isa rin anggulo na tinitignan personally ako, Christian, yung marami dito sa mga Pogo Hub na sa around the vicinity of Clark. At nung tinignan namin yung flight, yung si Huang Zhiyang, ito yung mastermind ng Pogo Hub sa Bamban. But in and out siya sa Clark Airport. Yan ang kanyang point of entry, yan ang kanyang point of exit. At hindi malayo, yung mga foreigners na nagtatrabaho dito sa mga Pogo Hub around the north, yan rin ang point of entry nila. So, wala pa akong theory on that, pero dapat tignan yung angulo. Baka nagagamit ng mga sindikato, yung Clark, as their point of entry and exit. Nagiging hub nila ito inadvertently. No? Dahil nga, convenient. Kung matatanda mo yung Sun Valley na isa rin sa pinakamalaking na rin, dyan rin, sa loob ng Clark CDC. No? So, hindi coincidence na ang point choice of airport nila is Clark Airport. Isasama rin ba sa susunod na hearing niyo yung yung Porac raid? Nakakatakot din yung mga na-discover dun eh. Oo, mas nakakatakot yun. Christian, yun, para sa akin, ito mas violent. Mayroong traces of possible national security threat by another country. May possible and mayroon ring traces of death. No? Sa information namin, may nakita silang mga pictures ng mga torture victims na namatay. No? So we're just completing all the formal communication from the enforcement agencies. Kailan po yung susunod na hearing niya? I think meron ng date na bigay si Senator Risa being the chairperson. I think mga June 20